Sabi nila, kapag hahanap ka daw ng mapapangasawa, siguraduhin mo na mabuti siya sa kanyang pamilya. Dahil kung paano daw niya tratuhin yung kanyang pamilya, ganun ka rin daw niya itatrato. Pero paano kung sobrang lapit naman niya sa mama niya? Paano kung makapangasawa ka ng lalaki na sobra yata ang pagiging mama's boy? Ano ang gagawin mo? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel, and I know na medyo naninibago kayo sa ating lighting kasi hindi pa po tapos ang ating roof. May ginagawa pa po dito. Actually, I was thinking na wag na lang munang mag-on-cam video for today. Kaya lang, mahirap din mag-edit pag walang on-cam video. So, eto na. Pagtiyagaan nyo na lang ang ating lightings. Huwag na nating patagalin pa. Eto na ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Masarap makatagpo ng lalaki na mapangalaga sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina. Masarap isipin na ang lalaking minamahal mo mabait sa kanyang pamilya. Pero paano kung sumusobra naman? Dear Mama Mia, hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Ilang beses ko nang tinanong sa sarili ko yun. Sa tuwing nakahiga ako sa madilim na kwarto, nakatitig sa kisame habang naririnig ang mahinang paghinga ng anak ko sa tabi ko. Tahimik ang gabi. Pero ang isip ko, para itong bagyong hindi matapos-tapos. Ako si Lenny, isang simpleng babae na minsang naniwala na sapat na ang pagmamahal para maging buo ang isang pamilya. Nung una, Mama Mia, akala ko talaga napakaswerte ko. Napangasawa ko po si Bert, isang lalaking marunong ngumiti nang parang wala siyang hindi kayang gawin. Na para bang napaka-inosente niya at hindi niya kayang gumawa ng kahit na anong kasamaan. Yung tipong kapag tumawa siya, parang mawawala lahat ng pinagdadaanan mong problema. Ganon siya sa paningin ko noon. Pero higit sa lahat, Mama Mia, siya ang pinakapaboritong anak sa kanilang magkakapatid. Lalong-lalo na ng kanyang nanay. Si Bert kasi ay bunso at siya lang ang lalaki sa 5 magkakapatid, Mama Mia. Simula pa lang, alam ko na kung gaano niya kamahal ang nanay niya at gaano din siya kamahal ng kaniyang ina. Nanay. Yun ang tawag naming lahat sa kanya. Mama Mia, sa totoo lang, nung una wala naman akong kakaibang napapansin. Kaya lang, nung naging nanay na rin ako, pakiramdam ko hindi normal na pagmamahal lang ang nararamdaman at pinapakita ng nanay ni Bert sa kanya. Yun bang klase ng pagmamahal na kahit anong gawin ng anak, wala siyang nakikitang pagkakamali dito? Yun bang kahit anong gawin ng kanyang anak, pakiramdam niya ay may tamang dahilan? Kahit mali, basta ginawa ng anak niya, nagiging tama. Kahit kasalanan, lagi pa rin niyang naiintindihan. Pagbigyan mo na, Lenny, lalaki. Madalas sabihin ni nanay sa akin noon. Nung una, iniintindi ko kasi mahal ko si Bert at gusto kong mahalin din ako ng kaniyang pamilya.
Mama Mia, bago pa kami magkaanak ni Bert, ay housewife na po talaga ako. Masaya naman ako sa simpleng buhay. Yung nagluluto ka lang, naglilinis, naghihintay sa asawa mo kung uuwi. Yung tipong kahit pagod siya, sisiguraduhin kong may mainit na pagkain siyang sasalubong sa kanya. Pero habang tumatagal, napapansin ko na may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Mama Mia, late na siya kung umuuwi sa bahay. Madalas, iisa lang ang lagi niyang dahilan. Overtime lang, Lenny. Paulit-ulit yun. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may mali? Hindi ko maipaliwanag noon, pero ramdam ko. Sa tuwing umuuwi siya, ewan ko kung ako lang ba, pero parang hindi siya amoy trabaho. Parang hindi siya amoy pagod. Minsan pa nga, mas mukhang fresh pa siya kaysa sa nung umalis siya ng bahay nung umaga. Pero Mama Mia, dahil nga mahal mo, pinipili mong manahimik. Pinipili mong magtiwala kahit ang katawan mo ay sumisigaw na may kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang naglilinis ako ng sala, may nakita po akong panyo. Hindi yun sakin. Sigurado ako, manipis, mabango, may maliit na borda sa gilid. Pambabaing panyo yun. Parang biglang tumahimik ang buong paligid habang hawak ko ang panyong iyon. Parang biglang tumahimik. Kanino to? Tanong ko kay nanay nung dumaan siya sa harapan ko. Saglit siyang natigilan. Pero saglit lang yon. Agad din naman siyang nakabawi. Baka naiwan lang ng katrabaho ni Bert. May pumunta kasi dito kahapon. Sagot niya na parang wala lang. Tiningnan ko ang lababo. Isang baso lang ang hugasin. Isang baso. Kung may bisita, bakit isa lang yon? Doon nagsimulang kumirot ang dibdib ko. Pero, maniwala kayo't sa hindi, pinili ko pa rin na huwag magtanong. Mama Mia, pagkatapos ko pong manganak, dun ko naramdaman ang totoong bigat ng buhay may asawa. Hindi na sumasapat ang kita ni Bert para sa pamilya namin. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang kasiguraduhan. Kaya nagdesisyon akong magtrabaho nung mag-iisang taon na po ang anak ko. Para sa anak ko yun ang pagtatrabaho ko. Para sa kinabukasan namin. At si nanay, naging supportive naman siya sa desisyon ko. Siya pa nga ang nagsabi, iwan mo na lang dito ang bata, ako nang bahala mag-alaga sa apo ko. Ngumiti pa siya noon, kaya ang buong akala ko talaga ay blessing yun. Hindi ko alam, yun pala ang simula ng pagkawala sa sarili kong bahay. Mama Mia, dumating ang araw ng birthday ng asawa ko. Siyempre, birthday ni Bert. Birthday ng mahal ko. Kaya nag-prepare ako, nagluto, nag-ayos ng bahay. Gusto kong maging espesyal ang araw na yun. Para sa kanya, para sa aming pamilya. Dumating na ang mga bisita na kanyang inimbitahan. Mga katrabaho niya. At dun ko siya nakita, Mama Mia, yung boss ni Bert. Isang babae na hindi mo kailangang maging maganda para mapansin. Kasi presensya pa lang niya
ay may dating na. Yung tipo ng babae na kahit tahimik lang, ramdam mong siya ang may kontrol sa lahat. Siguro ganun talaga kapag boss mararamdaman mo sa aura pa lang niya. Simple lang ang suot niya noon, pero elegante. At nung pinakilala ako ni Bert, tiningnan niya ako. Hined to foot niya ako, Mama Mia. As in, mula ulo hanggang paa. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagsalita. Pero sa titig niya, parang may sinasabi na hindi ko maintindihan noon. Habang tumatagal ang gabi ng birthday ni Bert, may napapansin ako. Hindi si Bert ang nag-aasikaso sa ibang mga bisita kundi ako. Mama Mia, ang inaasikaso ni Bert at umaasikaso din sa kanya noon ay hindi din ako, kundi siya, yung boss niya. Si Bert ang nagbibigay ng pagkain sa kanya. Siya din naman ang nagbibigay ng pagkain kay Bert. Siya ang unang nagtatanong kung okay pa ba si Bert. Siya ba ang parang may karapatan na maging malapit sa asawa ko? At si nanay, sa totoo lang, mas busy pa siya sa pag-iistima at pag-aalaga sa babaeng yun kaysa sa sarili niyang apo. Doon ko unang naramdaman na parang outsider ako sa sarili kong pamilya sa araw mismo ng birthday ng asawa ko. Mama Mia, inisip ko na lang noon na baka kaya ganun ang pag-iistima ni nanay dahil alam niya na boss ito ng anak niya. Baka nagpapasipsip lang. Pinalipas ko yun. Kahit sa totoo lang, parang hindi na ako makahinga nung gabing yun. Sabi ko, wala lang yun. Ako lang ang nag-iisip ng masama. Hanggang sa dumating ang isang araw ng Sabado, day off ni Bert. Pumasok ako sa trabaho kahit masama ang pakiramdam ko noon. Kasi sayang Sayang ang isang araw kapag umabsent ka. Kaya lang, pagdating sa trabaho hindi naman po umigi ang pakiramdam ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Nag-undertime na lang ako, Mama Mia. Pero habang papauwi ako, may kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi ko mawari kung bakit ako kinakabahan. Kung bakit parang hindi ako mapakali. Inisip ko baka dahil lang sa masamang pakiramdam ko rin sa buong araw na yun. Pagdating ko sa bahay, may nakita akong sandalyas sa labas. Hindi sa akin ang sandals na yun. At lalong hindi kay nanay. Hindi sa mga kapatid ni Bert o hindi sa kahit na sinong kilala ko na pumupunta sa bahay namin. Dahan-dahan po akong pumasok sa loob ng pamamahay ko. Tahimik ang buong bahay, Mama Mia. Pero parang may naririnig ako. Isang tunog. Paulit-ulit na tunog. Parang langit-ngit. At parang nagmumula ito sa mismong kwarto namin ni Bert. Mama Mia, mas lalong kumabog noon ang dibdib ko. Alam mo, ang utak ko, sinasabi niyang umalis na ako doon. Pero, nadadaig ako ng pagtataka ko, ng curiosity ko. Habang papalapit ako sa kwarto, parang bumabagal ang oras. Bawat hakbang ko, parang may kasamang kakaibang bigat. Parang may parte sa akin na ayaw nang malaman ang totoo. Pero
Dala ng curiosity, binuksan ko pa rin ang pinto. At doon, Mama Mia, doon natapos ang lahat ng ilusyon ko sa pamilyang meron ako. Nakita ko si Bert, ang sarili kong asawa, at ang boss niya. Sa kama namin, sa kwarto namin, sa bahay namin. Hindi ako nakasigaw kaagad, Mama Mia. Hindi ako umiyak at hindi po ako makagalaw. Ganun pala talaga kapag nagulat ka, yung sobrang gulat talaga. Yung may masasaksihan kang isang bagay na kailanman, ni sa imahinasyon mo, hindi sumagi na mangyayari. Para pong nanigas ang buong katawan ko habang nakatayo ako sa pintuan. Nakatingin sa eksenang ilang buwan ko nang pinaghihinalaan, pero kailanman ay hindi ko inakalang kaya kong makita ng harapan. Si Bert, ang asawa ko, hubad ang itaas ng katawan, pawisan, hinihingal, at sa ilalim niya, ang boss niya. Yung babaeng elegante, yung babaeng akala mo karespe-respeto, yung babaeng tinitigan ako mula ulo hanggang paa nung birthday ni Bert. Yung babaeng buong gabing parang siya ang may karapatang umaaligid sa asawa ko. Yung babaeng ngayon ay nasa kama ko. Sa kumot na ako ang naglaba. Sa unan na ako ang umiiyak tuwing gabi. Lenny? Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Bert. Sa isang iglap, Mama Mia, parang may sumabog po sa loob ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalapit. Ang alam ko lang, bigla ko na lang nahawakan ang buhok nung babaeng yon. Mahigpit, buong lakas kong hinila. Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Bitawan mo ko! Pero hindi ako nakinig. Hindi ako nag-isip. Ganun yata talaga kapag sobra kang nasasaktan. Nawawala ang logic mo. Nawawala ang pag-iisip mo. Lahat ng sakit, lahat ng duda, lahat ng gabing naghihintay ako ng pag-uwi niya. Lahat ng yun ay parang naging lakas sa mga kamay ko. Hinila ko siya pababa ng kama. Kinaladkad. Diretso palabas ng kwarto. Lenny, ano ba? Tumigil ka na! Sigaw ni Bert habang nagmamadaling magsuot ng damit. Pero parang wala akong naririnig. Para akong naging ibang tao. Mahinahon naman po akong babae, Mama Mia. Sa katunayan nga niyan, hindi ko nga kailanman kinumpronta si Bert. Dahil lang sa mga pagdududa ko, 'di ba? Pero sa pagkakataon na yon, isang bersyon ng sarili ko na hindi ko kilala ang nakita ko. Bersyon na para bang matagal nang gustong kumawala. Paglabas namin sa sala, halos matumba ang babae habang kinakaladkad ko siya. Mahina siya kumpara sa akin. Maliit kasi siyang babae, Mama Mia. Mas malaki ako sa kanya. Pero hindi ko na yun iniisip. Sa isip ko, demonyo siya. Siya ang sumisira sa pamilya ko. Sa isip ko, siya ang dahilan kung bakit ako ginagawang tanga ng sarili kong asawa. Lumabas ka sa bahay ko! Sigaw ko. Sinabunutan ko siya ulit. Napaupo siya sa sahig. Umiiyak. Ang kapal mo? Karispe-respeto pa ang dating mo? Akala mo kung sino ka, kabit ka lang pala?
Pero imbis na maawa ako sa kanya, tanging galit lang talaga ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hinawakan ko ang ulo niya at sa isang iglap, naisip kong iuntog iyon sa semento. Isang beses. Isang malakas na beses para matapos na ang lahat. Para maramdaman niya ang sakit na ilang buwan ko nang dinadala. Na ilang buwan ko nang tinatago. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko, Mama Mia. Pero bago ko pa man magawa iyon, may humawak na sa braso ko. Mahigpit. Walang iba kundi si Nanay. "Lenny, tama na yan!" sigaw niya. Akala ko kakampi ko siya eh. Kasi asawa din naman siya, 'di ba? Akala ko magagalit siya dun sa kabit. Akala ko ipagtatanggol niya ako. Pero ang sumunod na ginawa niya, kailanman, Mama Mia, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Bumitaw siya sa akin at lumapit sa babaeng nakahubad. Kinuha ang kumot at maingat itong ibinalot sa babaeng walang kahit na anumang saplot. Na para bang isa itong bata na nasaktan. Na para bang isa itong may sakit na kailangang alagaan. Na para bang siya pa ang biktima. Mama Mia, sa totoo lang, ang pakiramdam ko noon ay parang may sumampal sa akin ng paulit-ulit. Hindi dahil sa ginawa ni Bert, kundi dahil sa ginawa ni Nanay. "Anak, okay ka lang?" tanong niya doon sa babae. "Anak? Anak?" Nanlabo ang paningin ko. Samantalang ako, nakatayo doon, nanginginig. Duguan ng puso, basag na basag. Pero parang wala lang sa kanila. Parang hindi ako bahagi ng pamilyang iyon. Parang ang babaeng ito ang bahagi ng pamilya nila. Lumapit si Bert, pero hindi sa akin, Mama Mia. Lumapit siya dun sa boss niyang kabit niya pala. Hinawakan niya ang balikat nito. Sorry. Paulit-ulit niyang sabi dito. Sa kanya nagsusori ang magaling kong asawa. Hindi sa akin. Hindi sa akin na niloko niya. Hindi sa akin na trinaydor niya. Ako pa ang itinulak niya palayo nang muli kong tangkaing hilain ang babaeng iyon. "Lenny, ano ba? Tama na! Nasasaktan mo na siya!" Siya? Siya pa ang nasasaktan, ha? Napatawa ako, Mama Mia, pero alam naman nating lahat na hindi masayang tawa yon. Isang tawa yon ng isang babaeng may halong pagkabaliw na. Hindi ko na kinaya. Pumasok ako sa silid namin ng asawa ko. Kinuha ko ang mga damit niya, ang mga damit ng babae. At isa-isa, Mama Mia, itinapon ko yon sa labas ng bahay. Wala akong pakialam kung may makakita o may makarinig. "Lumabas kang hindot ka, kabit ka!" sigaw ko. "Ilabas niyo na yung kabit na yan!" sigaw ko mula sa labas. Nagsilabasan na ang aming mga 8 at 8 mga kapitbahay. Mga matang sabik na sabik sa eksena. Mga bulong na parang apoy na mabilis na kumakalat. Pero wala na talaga akong pakialam, Mama Mia. Kung ikinakahiya man yun ni Nanay, mas ikinakahiya ko ang ginawa nila sa akin. Lumapit sa akin si Nanay. Galit na galit. "Lenny, ano ba yan? Tumigil ka na nga, nakakahiya yung ginagawa mo." Doon ako tuluyang napuno. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata.
Nay, ako pa ba ang nakakahiya? Hindi ba nakakahiya yung ginagawa ng anak mo? Tumigil ka na, pag-usapan natin to. Mama Mia, lahat ng galit na naipon ko, parang nilagay ko lahat ng yun sa mga tingin ko kay nanay. At sinabi ko ang mga salitang matagal nang nakasabit sa lalamunan ko. Konsentidor ka, Nay. Masama kang ina. Tahimik. Isang iglap na parang tumigil ang mundo. Natahimik si Nanay Mama Mia. Hindi niya yata akalain na sasagot-sagutin ko siya ng ganon. Dahil sa totoo lang, sa loob ng ilang buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa ni Bert, never ko pong binastos si nanay. Kahit na may nakikita akong mga ginagawa niyang hindi maganda, tumatahimik lang ako. Si Bert lang ang kinakausap ko at wala nang iba. Hindi na ako naghintay pa ng sagot mula kay nanay. Pumasok ako sa kwarto. Kinuha ko ang bag ko. Nilagay ko ang iilan kong mga gamit. Kinuha ko rin ang anak ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ang nangyayari sa kanyang paligid. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng iwan doon. Hindi sa isang bahay na punong-puno ng kasinungalingan at mga imoralidad. Hindi sa mga taong kayang ipagpalit ang pamilya sa isang kasalanan. Lumabas ako, Mama Mia, at hindi na ako lumingon pa. Nadaanan ko pa ang mga kapitbahay na nakikiisyoso, nakikitingin sa mga nangyayari. Dumiretso ako papuntang barangay. Pagod, umiiyak, pero buo ang loob ko noon. Hindi ko na kayang manatili pa sa bahay na yon. Hindi ko na kayang magpanggap pa na maayos ang lahat. Nagpa-assist ako dun sa barangay. Sinamahan nila ako pabalik sa bahay. Pero pagdating namin doon, wala na sila. Wala si Bert at lalong wala na rin yung mahadera at malanding babaeng yon. Pareho silang nawala. Si nanay lang ang tanging naiwan sa bahay. Tahimik. Na para bang walang nangyaring kaguluhan kani-kanina lang. Pero ang mga kapitbahay, silang nagsabi ng totoo. Si nanay, siya ang nagpatakas sa kanila. Pinagmamadali nga niya yung dalawa na umalis na raw at baka tumawag ka ng pulis. Doon ko tuluyang naintindihan ang isang katotohanan na kanina ay hindi ko pa nakikita. Mama Mia, ang butihing nanay ng asawa ko, hindi lang pala basta konsentidor sa ginagawa niyang kalokohan sa likuran ko, kundi kasabwat din siya. Mukhang matagal na niyang alam ang tungkol sa ginagawang panluloko sa akin ni Bert. Mama Mia, pagkatapos noon, ay bumalik kami sa barangay. Pinapasok ako sa loob ng isang silid sa barangay hall. Amoy alikabok at lumang papel ang silid na yon. Tahimik. Pero ang dibdib ko parang sasabog. Mahigpit kong hawak ang anak ko noon habang nakaupo ako sa isang bangkong kahoy. Pawis ang palad ko, pero hindi ako nanginginig. Hindi na. Kung kanina dun sa bahay, nanginginig ako sa sobrang galit at sa sobrang sakit, ngayon hindi na, Mama Mia. Kung kanina umiiyak ako habang sinasabunutan ko ang walang hiyang babaeng yon, ngayon parang ubos na ang luha ko. Ang natitira na lang ay ang desisyon.
Sigurado ka na ba talaga, iha? Tanong ng barangay officer na nag-assist sa akin. Hindi ako agad sumagot. Pumikit muna ako sandali. At sa isang iglap, Mama Mia, bumalik lahat ng ala-ala sa akin. Yung unang beses kaming nagkakilala ni Bert, yung unang beses niya akong pinursu at niligawan, yung mga pangako niya, yung pagpapakasal naming dalawa, yung saya ko sa araw na nag-isang dibdib kami. Tapos sumunod yung mga gabing naghihintay ako sa napaka-late na niyang pag-uwi. Tapos yung panyong nakita ko, yung gabi ng birthday niya, at yung eksenang nakita ko sa ibabaw ng kama. Pati na rin yung eksenang hindi ko na kailanman mabubura. Lahat yun, rumaragasang mga ala-ala sa isipan ko. Pagdilat ko, "Opo, sir. Sigurado na po ako." Sagot ko. Mama Mia, dumating si Bert kinabukasan. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Doon ko pa nakita at napagmasdan ng mabuti. Hindi na siya yung lalaking minahal ko. Parang estranghero na lang siya sa akin. Kasama niyang dumating si nanay. Wala na yung babae. Pero kahit wala siya, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa pagitan naming dalawa ng sarili kong asawa. "Mag-usap tayo," sabi ni Bert ng mahina. Umupo siya sa harapan ko. Tahimik. Walang sorry. Walang paliwanag kung bakit niya yun nagawa sa akin. Mama Mia, doon ko talaga naintindihan na ang mga bagay minsan hindi na kailangan ng salita para malaman mong tapos na. Gusto ko na ng hiwalayan. Diretso kong sabi. Napatingin siya sa akin. Gulat na para bang hindi niya inaasahan na makikipaghiwalay ako sa kanya. Siguro, Mama Mia, sa pag-aalaga ko sa kanya, sa pagmamahal ko sa pamilya namin, kailanman hindi niya naisip na darating yung pagkakataon na makikipaghiwalay ako. Pero nung tignan ko ang mukha niya, parang hindi naman siya nasaktan eh. Parang ang kahit nagulat siya, ay natuwa pa nga siya sa sinabi ko. Pinag-usapan namin ang tungkol sa sustento. Hindi na ako nakipagmatigasan. Hindi ko kailangan ng drama. Kailangan ko ng kasiguraduhan para sa anak ko. 10,000 pesos kada buwan, sabi ko. Padala mo na lang sa account ko on the 15th at sa 30th. Lumahimik siya. Napatingin siya kay nanay. Si nanay ang sumagot sa sinabi ko. Ang laki naman yata niyan, Lenny. Kawawa naman ang anak kong si Bert. Napangiti ako. Pero malamig na ang ngiting iyon. Hindi na yung ngiti na lagi kong binibigay sa kanya noon kapag nagkikita kami. Kawawa? Tignan mo ngang mabuti ang anak mo. Kawawa ba yan? Mas kawawa po yung batang iiwan niya. Mas kawawa po yung batang hindi niya inisip dahil yung landi lang niya ang nasa isip at puso niya. Hindi nakasagot si Nanay Mama Mia. Sa unang pagkakataon, natahimik siya. Hindi po ako sanay doon. Kasi dati, lagi-lagi naman, si nanay po ang may huling salita tungkol sa lahat. Ngayon natahimik siya. Hindi siya makasagot dahil kahit na konsintihin pa niya yung anak niya, alam niyang tama ako. Lumipat kami ng anak ko.
isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Isang buong kwarto ang kinuha namin. May isang kama, isang electric fan na maingay, isang bintana na hindi nagsasara ng maayos. Pero sa unang gabi namin doon ng anak ko, mahimbing ang tulog ko. Na para bang nawala lahat ng bigat sa dibdib ko. Nawala yung kaba. At ang sarap pala sa pakiramdam nang wala ka nang hinihintay, Mama Mia. At lalong masarap matulog kapag iniisip mo na wala nang nagsisinungaling sa'yo. Araw-araw, tumatawag si nanay mula nung umalis kami. Minsan umiiyak, minsan naman pagalit. Na para bang tinatansya niya, Mama Mia, kung saan sa dalawang emosyon na yun ako bibigay. Pahiram mo naman ng yang apo ko sa akin, Lenny. Hindi ko siya sinasagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil sa takot. Mama Mia, pumasok sa isipan ko na baka kapag pinahiram ko sa kanila ang bata, baka hindi na nila isoli sa akin. Baka kapag nakuha nila ang anak ko ay hindi na nila ito ibabalik. Dahil napatunayan na niya sa akin na kaya niyang ipaglaban ng mga bagay kahit na mali para lang kay Bert. At Mama Mia, para sa akin, hindi magiging mabuting lola ng anak ko si nanay. Paano ka magiging mabuting lola? Paano mo tuturuan ng magandang asal ang apo mo kung ikaw mismo kumukonsinti sa mga imoralidad na nangyayari sa paligid mo? Mama Mia, sa trabaho ko, may mga nagtatanong. May mga tingin na alam ko na may ibig sabihin. May mga bulong. Hiwalay na raw. May kabit daw yung asawa eh. Kawawa naman. Mama Mia, nung una nasasaktan ako. Nasasaktan ako kapag kinakaawaan ako ng ibang tao. Nasasaktan at nahihiya ako kapag nalalaman nila na hiniwalayan ako ng asawa ko. Nakakahiya yun sa pakiramdam ko. Na para bang hindi ako kamahal-mahal. Pero habang tumatagal, nawawala pala yung sakit. Habang tumatagal, Mama Mia, parang nagiging armor ko na ang mga usap-usapan na yon. Dahil alam ko ang totoo, hindi ako dapat ang nahihiya. Dahil hindi naman ako ang gumagawa ng masama. At kung nagtatanong kayo kung nagpapatuloy pa ako sa pagtatrabaho, opo, matuloy pa rin. Yung pinsan ko ang nagbabantay sa anak ko kapag wala ako. May sari-sari store kasi ang pinsan ko na malapit lang din doon sa inuupahan ko pong boarding house. Doon ko po inihahabilin ng anak ko. At ang pinsan ko naman, dahil mahilig sa mga bata, ay agad siyang pumayag. Mama Mia, lumipas ang ilang buwan. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko kahit wala kaming formal na hiwalayan ni Bert o kahit na nakatali pa rin ang pangalan at estado ko sa kanya. Akala ko matatahimik na ng tuluyan ang buhay ko. Akala ko wala na akong dapat na malaman pa. Pero isang gabi may natanggap akong message mula sa hindi ko nakikilalang number. Lenny, alam mo ba kung sino talaga yung babae? Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako sumagot. Inisip ko, Mama Mia, kung dapat ko pa bang patulan to o dapat na lang na wag ko nang pansinin. Pero nag-message ulit siya sa akin. Hindi lang siya boss ni Bert.
At dahil doon na-curious ako, Mama Mia. Nag-reply ako hanggang sa nagkasundo kaming magkita kinabukasan. Dahil day off ko naman, inihabilin ko ulit ang anak ko sa pinsan ko. Nagkita kami nung nagpadala ng isang anonymous na mensahe. Sa isang maliit na coffee shop kami nagkita. Pagdating ko doon ay nandun na siya. Isang babae ang nasa harap ko. Tahimik. Pero kita kong seryoso ang kaniyang mga mata. Kita kong hindi lang siya nandito para makichismis o maghatid ng walang saysay na balita. Kaibigan ako ng boss ni Bert. Sabi niya, ex-best friend niya ako to be exact. Humigpit ang hawak ko sa baso ng tubig na nasa harap ko. Bakit gusto mong makipagkita? Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Ang bagay na tuluyang sumira sa natitirang katahimikan ko. Matagal na silang may relasyon ni Bert. Hindi lang basta affair ang nangyayari sa kanila. Halos 2 taon na sila. Mama Mia, parang may bumagsak sa mundo ko. Parang yung ulo ko biglang bumigat. Parang gustong matanggal nito sa leeg ko. 2 taon. Mama Mia, nag-mental calculate ako. Ibig sabihin, kahit nung bagong pagbubuntis ko pa lang, at kahit nung bagong panganak pa ako, kahit nasa bahay ako, nag-aalaga sa kanya, naglalaban ng mga damit niya, nagluluto at naghihintay sa kanyang pagdating, may iba na pala siya. At ang isa pa sa pinakamasakit, Mama Mia, sinabi sa akin ng babaeng yun na matagal na raw alam ng nanay ni Bert ang lahat. Sa katunayan, binibigyan pa nga raw ng regalo ng babae ang nanay ni Bert. Sa katunayan, nung magkaibigan pa lang sila, nagulat daw siya dahil magka-shopping daw sila nung boss ni Bert, nung babae. Nang biglang dumating ang isang matandang babae. Pinakilala niya raw iyon na nanay ng boyfriend niya. At nung nalaman nga niyang si Bert ang boyfriend nito, at may asawa ito, doon na raw tuluyang nagkalayo ang kanilang loob. Hindi daw maatim ng kaniyang damdamin at ng kaniyang konsensya na konsintihin ng best friend niya na manira ng pamilya ng may pamilya. Mama Mia, ang sakit pala. Ang sakit pala na makumpirma mong kay tagal-tagal na palang may iba ng asawa mo at kakampi pa niya sa pagtatago ng lihim na yon ang sarili niyang ina. Isang babae na katulad mo ay isa ding asawa. Kaya pala noon, kapag pinagbabawalan ko si Bert na pumunta sa kanyang mga kaibigan dahil yun ang paalam niya, ang laging sinasabi sa akin ni nanay, hayaan mo dahil lalaki yan. Natural lang dyan na makipagsosyalan at makipagkaibigan. Yun pala, hindi mga kabarkada o kaibigan ang pinupuntahan nila, kundi yung babae niya. Dumaan muna ako sa tindahan ng pinsan ko at kinuha ko ang anak ko. Nung gabing yun, Mama Mia, tinititigan ko ang anak ko habang natutulog ito. Napaka-inosente. Walang kaalam-alam sa mga kasalanan ng mga matatanda sa paligid niya. Doon ako umiyak. Hindi dahil sa nasasaktan pa ako, kundi dahil sa realization. Hindi ko talaga kasalanan. Hindi talaga ako nagkulang. Hindi ako ang naging kulang. Sadyang mali lang talaga ang lalaking minahal ko. Sa totoo lang, Mama Mia,
Nung kakahiwalay pa lang namin ni Bert, iniisip ko na baka ako ang may pagkukulang. Na baka ako ang may pagkakamali. Kasi inisip ko na baka kaya siya nagkaganon dahil nawalan na ako ng oras sa kanya at sa anak ko. Kasi nga nagtatrabaho na rin ako. Pero nung malaman ko na bago pa man ako makapanganak, nung housewife pa lang naman ako, meron na talagang iba. Kinabukasan, pagkagising ko, parang iba na ang pakiramdam ko. Parang mas matatag na ako. Parang mas malinaw na ang pag-iisip ko. Parang hindi na ako yung babaeng laging naghihintay ng pagdating ng kaniyang asawa. Parang hindi na ako yung babaeng nagtitiis kasi sabi nga ng biyanan, ganun talaga ang mga lalaki. Mama Mia, unti-unti ko pong binuo ang sarili ko. Para sa anak ko. Para sa akin. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong wala ka naman palang dapat ikatakot kahit na mag-isa ka. Dahil minsan, mas nakakatakot pala na may kasama kang hindi mapagkakatiwalaan. Mas nakakatakot pala na isipin na may isang tao na nasa tabi mo pero lagi ka namang niloloko. Lagi kang iniiputan sa ulo. Hindi nakakatakot mag-isa. Mas nakakatakot na may kasama kang maling tao. Mama Mia, sinubukan ko. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko kahit wala si Bert. Akala ko tuluyan na akong nakausad. May trabaho na ako. May maliit na naipon kahit papaano. At ang anak ko, nakikita kong kahit wala ang ama niya sa kanyang tabi, lumalaki siya na masayahing bata. Pero Mama Mia, may mga bagay pala na kahit iwan mo na sa nakaraan, babalik at babalik din pala sa'yo. Isang hapon, habang papauwi ako galing sa trabaho, may nakita akong pamilyar na tao na nasa labas ng boarding house na inuupahan ko. Hindi ko pa kinuha noon ang anak ko sa bahay ng pinsan ko dahil may okasyon doon at mamayang gabi pa raw idadaos. May pakain. Kaya ang gusto ko na lang sana ay umuwi ng maaga, maligo at saka pumunta doon para naman makatulong kahit papaano. Pero nagulat ako. Dahil imbis na pag-prepare ng sarili ko ang gagawin ko, nakita ko po ang isang babae na sumira din ng pagkatao ko. Hindi yung babae ni Bert, kundi yung nanay niya. Payat na siya, Mama Mia. Parang ilang dekada ang itinanda niya mula nung huli kaming magkita. Hindi na maayos ang kanyang itsura. At sa unang pagkakataon, hinarap niya ako na hindi siya mukhang matapang. Hindi siya yung babaeng kayang i-handle ang lahat, kundi isang babae na parang pagod na. Lenny, mahina niyang tawag. Hindi ako agad lumapit. Hindi dahil sa galit pa rin ako, kundi dahil sa dami ng mga alaala na bumabalik sa isipan ko. Bakit po kayo naparito? Ano po ang kailangan ninyo? Malamig kong tanong. Napayuko siya. Lenny, pwede bang makita ko yung apo ko? Tumahimik ako. Mahabang katahimikan. Tinatanong ko ang sarili ko kung ano ang dapat kong gawin. Naririnig ko noon ang tibok ng puso ko. Imbis na sagot dun sa tanong ko ang ibibigay ng aking sarili, ay naalala ko pa lahat. Yung pagbalot niya ng kumot dun sa hubad na katawan ng babaeng yon. Yung pagtatanggol niya sa mali
Yung pagpapatakas niya sa dalawang mga taksil. Kasi kung hindi niya pinatakas ang mga ito, isa sana yung napakatibay na ebidensya laban sa kanilang dalawa. Tapos ngayon, nandito siya, humihingi ng pabor. Wala dito ang anak ko. At hindi mo siya pwedeng makita. Hindi ko hahayaan na madungisan ang pagkatao ng anak ko sa maruminyong pagkatao. Pasensya na po. Pero inalang ako. Kung pinoprotektahan mo lang dati si Bert, pinoprotektahan ko lang din ngayon ang anak ko. Wala na sila, Lenny. Sabi niya. Napakunot noo ako at hindi ko napigilan ang paglabas ng isang salita sa bibig ko. Sino? Si Bert at yung babae. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil naku-curious ako, Mama Mia. Anong nangyari? Umupo siya sa isang bangko na nasa labas nung gate ng boarding house na yon. Dahan-dahan, na para bang may iniinda siyang matinding karamdaman, na para bang mabigat ang bawat galaw niya. Iniwan din siya. Tumahimik ako. Siya ulit ang nagsalita. Yung boss niya, may asawa din pala yun sa ibang bansa. At nung nagkaalaman, mas pinili niya yung asawa niya. Iniwanan niya si Bert na para bang wala lang. Ganun lang kadali, Lenny. Napapikit ako sandali, Mama Mia. Pero hindi pa rin ako nagsalita. Si Bert, ayun, nawala ng trabaho. Ewan, sabi nila may nagsumbong daw kasi may ginagawa daw hindi maganda si Bert sa trabaho. Ayun, naubos ang ipon niya. Nalubog din sa utang. Mama Mia, para pong may pelikulang tumatakbo sa isip ko noon. Yung lalaking dati kong minahal, yung lalaking mapagmalaki na akala niya hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Ngayon, wala na. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matatawa sa kinahinatnan niyang sitwasyon. Siguro, ang totoo, wala na talaga akong maramdaman pa. Lenny, umiiyak na noon ang nanay ni Bert. Patawarin mo na kami. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang siya. Eto na ba yun? Eto na ba yung hinihintay kong marinig mula sa kanila noon? Yung pag-amin ng kanilang pagkakasala? Yung paghingi nila ng tawad sa akin? Pero bakit parang wala na akong nararamdaman? Bakit parang hindi gumagaan ang pakiramdam ko sa paghingi niya ng tawad? Matagal ko na po kayong pinatawad. Natigilan siya sa narinig niya mula sa akin. Umangat ang tingin niya, tiningnan niya ako. Gulat. Pero hindi ako ngumiti. Pero hindi ibig sabihin nun ayos na ang lahat. Hindi ibig sabihin nun babalik na ako. Nababalik na tayo sa dati. Hindi ibig sabihin nun nabibigyan ko na kayo ng access sa anak ko. Kaya pala wala nang pumapasok na allowance para sa anak ko. Matagal-tagal na. Dahil lugmok na pala si Bert. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko na kayo popwersahin pa. Kaya kong buhayin ang anak ko. Diretso ang mga sinabi ko. Malinaw, walang halong galit, walang halong puot.
Pawang katotohanan lang ang binibigkas ng mga labi ko. Paano si Bert? Mag-asawa pa rin naman kayo? Tanong niya. Dito ko napagtanto, Mama Mia. Hindi ang anak ko ang kailangan niya dito, kundi yung anak niya. Yung anak niya na kailangang may sumalo. Ngayon na lugmok ito. Huminga ulit ako ng malalim. At paano naman ako noon? Paano naman ang lahat ng sakit na naranasan ko? Sagot ko. Tumahimik siya. Pagkatapos, tinanong niya ako. Akala ko ba napatawad mo na kami, Lenny? Opo, napatawad ko na kayo. Pero hindi ibig sabihin nun, nakalimutan ko na lahat ng ginawa ninyo. Ang pagpapatawad, hindi pagkalimot. Naalala ko pa rin. Kaya pinipili kong protektahan na ngayon ang sarili ko at ang anak ko laban sa mga pangyayaring ganon. Wala siyang masabi, Mama Mia. Dahil alam niya na wala na siyang karapatan pang magtanong. Mama Mia, kay tagal-tagal kong inisip kung ipagkakait ko ba ang anak ko sa kanilang lahat. Pero napagtanto ko, hindi ako katulad nila. Hindi ako masamang tao. Pagkalipas ng ilang linggo, pumayag din ako na magkita nila ang anak ko. Pero, sabi ko sa neutral ground muna. Sa barangay hall muna. Simple. Walang drama. Ipapakilala ko pa rin sila ulit sa anak ko. At dun sa barangay hall na yon, pumunta po si Bert. Nakita ko si Bert. Payat. Mukhang tumanda din ng husto kontra sa edad niya. Gaya ng nangyari sa nanay niya. At nung nakita niya ang anak namin, umiyak siya, Mama Mia. Hindi ko alam kung totoo ba ang iyak na yun o dala lang ng konsensya o baka iyak buwaya lang. Pero hindi na mahalaga kung totoo yun. Lenny, pwede pa bang subukan natin ulit? Tanong niya sa akin. Diretso ang tingin niya sa mga mata ko. Parehong tanong na hindi ko na kailangang pag-isipan pa. Hindi na, Bert. Hindi na kailanman. Yun lang ang naisagot ko sa kanya, Mama Mia. Isang sagot na nagwakas ng lahat. Habang papauwi ako noon kasama ang anak ko, mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Mami, masaya ka na? Napangiti ako sa tanong ng 3 years old kong anak. Sa wakas, totoo na ang ngiting ito. Oo naman anak, basta't kasama ka ni Mami, magiging masaya siya. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, alam kong hindi ako nagsinungaling. Hindi sa anak ko at hindi sa sarili ko. Mama Mia, hindi lahat ng pamilya dapat pinaglalaban. Hindi lahat ng pagmamahal dapat ipinipilit. Hindi lahat ng kasal dapat panindigan hanggang kamatayan. Lalo na kung araw-araw ka namang namamatay sa loob ng kasal na yon. At hindi lahat ng tao karapat dapat pagbigyan ng second chance. Minsan, ang pinakamabuti at pinakamatapang mong magagawa para sa sarili mo ay ang umalis. Oo, nandun na tayo. Sa hirap at ginhawa, yun ang pangako ng mga mag-asawa, di ba? Pero hindi naman pwede na siya lang lagi sa ginhawa at ikaw lang ang laging nasa hirap. Kapag binabastos ka na, kapag harap-harapan ka ng niloloko at iniiputan sa ulo,
naniniwala ako na hindi magagalit ang Diyos kung bibitaw ka at pipiliin mong protektahan ang buhay na binigay niya sa'yo. Mama Mia, hindi pala kalayaan ang mawalan ng kasama. Ang tunay na kalayaan ay ang makawala ka sa maling tao. Ako po si Lenny. Isa po akong dating may bahay, dating asawa, at dati ring naging biktima. Niloko, pinaiyak at sinaktan ng husto. Pero ngayon natutunan ko, Mama Mia, na kapag pinili ka ng saktan ng paulit-ulit, sana wag mo nang piliing manatili. Kahit kasal pa kayo, dahil hindi gugustuhin ng Panginoon na makitang paulit-ulit kang sinasaktan. At hindi dahil ikinasal kayo sa simbahan, Panginoon nang may basbas ng pagsasamang yun. Minsan matigas lang talaga ang puso at ang ulo natin. Minsan kahit ilang beses na tayong binigyan ng sign ng Panginoon na huwag ituloy, dahil matigas tayo, pinagpapatuloy pa rin natin. Yan tuloy, lagi tayong nasasaktan. At kapag lagi kang nasasaktan, kapag lagi kang umiiyak, kapag lagi kang pinahihirapan, ibig sabihin nun, ang taong yon ay hindi galing sa Panginoon. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay nagustuhan ng inyong mga tagapakinig itong kwento ng aking buhay pag-ibig. Hanggang dito na lamang. Lubos naggumagalang at nagmamahal ng kanyang sarili, Lenny. Grabe naman ang kwentong ito ni Lenny. O, diba? Alam mo, nagustuhan ko yung sinabi mo na hindi porket mag-asawa kayo, diba, mananatili ka kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan. Na hindi naman siguro magagalit ang Diyos kung piliin mong protektahan ang buhay na binigay niya sa'yo. Diba? Kasi ang ating mga katawan, ang ating mga puso, lahat to bigay ng Panginoon. Kaya dapat nating pangalagaan. At tama naman, kasi binigyan tayo ng free will eh. Ibig sabihin, may laya tayong magdesisyon kung ano ang sa tingin natin ang magpapasaya sa atin at ang nararapat sa atin. So, wag tayong mag-isip na yung asawa natin na manloloko, na nananakit, bigay ng Panginoon. Dahil tama nga naman siya. Kasi 'di ba? Oo nga naman, di ka naman talaga bibigyan ng Panginoon ng isang tao na lagi ka nalang sasaktan. Dahil ang pagiging mag-asawa, dapat, ibig sabihin nun, magkatuwang kayo sa hirap at ginhawa. Hindi yung sa kanya lang ang ginhawa, sa'yo lang ang hirap. Di ganun. Anyways, maraming salamat, Lenny, and I'm sure na maraming natutunan ng ating mga tagapakinig ngayon sa naging kwento ng buhay mo. Naku, please do like and share this video para naman makarating ito kung meron mang isang babae na nangangailangan ng inspirasyon para kumuwala sa isang toxic at mapanakit na relasyon. Baka ito na yun. Baka ito na ang makatulong sa kanya. Kaya please do like and share. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-check niyo na rin kung kayo ba ay nakapag-subscribe na dito sa channel natin. Kung hindi pa, please do subscribe and click the notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron po tayong bagong upload o bagong kwentong inilalabas. Bago tayo magpaalam, mag-hello and mag-hi and magkikiss muna ko sa atin pong mga members at mga subscribers. Hello muna tayo dito sa ating mga members. Maraming salamat sa inyong pananatili. At syempre, ang pinakabago nating member, nakahapon pa natin na simulang batiin na si Christina Ore o Aure. Hello sa'yo. Marlia Giana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. At syempre,
Kung mga sa susunod na araw, wala tayong on-cam video, ibig sabihin noon, nag-audio tayo kasi medyo magkakasakit yata ang inyong Mama Mia. Pero hanggat kaya pa, may live on-cam video tayo. Pero kung hindi na talaga kaya, ayun na ang mangyayari. Anyways, hello muna ako sa ating pong mga suking subscribers na lagi pong nandito para sa atin. Maraming salamat sa pagmamahal. Hello po ako sa ating mga kasuki na sina Lina Ladeza, Arlene David, Arlene David, maraming thank you. Maricel Orgula, maraming salamat. Arlene David ba ito or Arlene David? Ganun. Mary Grace Gumban, hello sa'yo. Dags Jazz, maraming salamat din kay Marlene Vargas. Hello din kay LV Lapot, Sally Buma, Camille Mamalangkay, maraming salamat sa'yo. Lailina Sison, Maria Elena Abe, Adreline Reyes, hello sa'yo. Gladys Bakbak, Marilyn Reyes, ayun. Kay Kittens Love, kay Lynn Gausin, kay Ramona Gonzalez, Ma'am She Say Wonder Kasambakay. Ayun, maraming salamat. Hi din kay Ma'am Judith McGovern and to Charlene Baclohan. Sa mga hindi po natin nabasa at hindi natin nabati, wag po sana kayong magtampo dahil baka sa susunod nating kwento, kayo na po ang ating masa-shoutout. Comment lang kayo ng comment dyan. Ako po si Mama Mia na nagsasabing kung may sarili po kayong kwento na nais nyong i-share, ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Padala nyo lang po yan. Bye-bye! Ingat po kayo. Mwah! Love you!